Nobyembre noong nakarang taon, umabot sa 740 million pesos ang naging jackpot sa Grand Lotto ng PCSO, pinakamataas sa kasaysayan. Mahigit 4 na bilyong piso ang kinita ng ahensya. Sa legal na paraan ng sugal tulad ng loto, kumukuha ng pondo ang PCSO. 30% ng kita inilalaan sa charity. Dahil sa milyong-milyong pisong halaga ng jackpot na ipinamimigay ng PCSO, malaking katanungan kung paano nalubog sa utang ang ahensya. To my dismay, the COA reported that we are, for the last, I think, 3 or 4 years, we've been suffering a net loss. So I couldn't believe that myself because, everywhere you go, they look at PCSO as so wealthy. Hindi pwede ma-bankrupt ang PCSO. It earns about 50 million a day sa gamings. Sa gitna ng sinasabing pagkabaw sa utang ng ahensya, puna ng ilan, paanong nakapagbigay ng 56 na ambulansya ang PCSO sa ilang lokal na opisyal? 56 governors getting 2 ambulances for free all over the Philippines, and I found it so unfair. And I can even name you some of the congressmen who were getting theirs for free also. Dapat ay sagot ng lokal na pamahalaan ang 40% o 370,000 pesos sa bawat ambulansya. Ever since naman ang PCSO, parating ang accusation sa kanila, may patronage politics na nangyayari. Para maging neutral at maalis doon sa patronage politics effect, magkaroon ng criteria. Sino ba dapat ang bigyan ko ngayong taon na ito? Next year, sino ba dapat ang bigyan ko? Hindi lamang nakakalulang utang sa mga ospital at libreng ambulansya ang isyong pinupukol sa ahensya. Halos 700 million pesos din ang utang nito sa mga patalastas o advertisement. Alam mo, Jiggy, kami minamabuti namin na kung ano lang yung budget mo, you have to live within the budget. Ang na-discover namin pagdating namin dito, ang budget nila halimbawa 900 million yata sa PR, pero ang ginastos nila 1.7 billion. So, nung pagdating namin, tinanong namin magkano na lang ba natitira kasi baka wala na kaming inabutan na pondo. Doon namin nalaman na halos naubos na nung first half yung budget. It's on record. For 7 years that I was there, from 2004 to 2010, hindi ko ginamit ni piso yung 25,000 million a year na PR funds. 2001 pa nang punahin ng Commission on Audit ang pondong inilalaan ng ahensya sa public relations gaya ng patalastas. Katunayan, pangalawang PCSO sa mga ahensyang may pinakamalaking gastos sa mga advertisement. Ayon sa report ng COA, mula 2001 hanggang 2005, sobra ng halos 600 million pesos ang perang ginastos ng PCSO para sa patalastas. Imbes na 1.7 billion pesos lamang, gumastos sila ng 2.3 billion pesos. Maging sa pinakahuling COA report ng taong 2008, labis pa rin daw ang paggamit ng pondo para sa commercials. Pero ang tanong, bakit kailangang gumastos ang ganito kalaking halaga? Gayong monopolyo naman ng PCSO ang loto at sweepstakes sa buong bansa. Dapat siguro ang paggamit ng ads doon sa pagpapaalam sa taong bayan ano ang pagkakaiba ng PCSO ngayon sa dati. Kung ngayon siguro lumipat na kami sa ibang opisina o ang aming serbisyo ganito na o ang sistema ng pag-check up ay ganito lang at ito lamang ang aming popondohan. Yun ang mahalagang malaman ng taong bayan. We try to do cost-cutting measures. Sa PR, nag-cut kami dyan ng 40%. Napuna ng COA maging ang mga forfeited prices o yung mga hindi na-claim na premyo ng PCSO. Ayon sa batas, kailangan gawing charity fund ang mga hindi na-claim na premyo ng loto at iba pang laro ng PCSO. Mula 1991 hanggang 2006 o sa loob ng 15 taon, nakaipon ng PCSO ng halos 2.5 billion pesos na forfeited prices. 180. Ngunit po na ng COA, inabot ng 2 hanggang 9 na taon bago may sauli sa charity fund ang pera. 742 million pesos naman ang unclaimed prices mula 2004 hanggang 2006.
Nakatala sa kanilang journal na i-transfer na ang pera sa charity fund noong 2008. Pero nang busisiin ng COA, sa papel lamang ito, ang cash hindi pa rin talaga na isasauli. Halos ganun din kalaking forfeited prices mula 2007 hanggang 2008 ang hindi pa rin isinasauli sa charity fund ayon sa pinakahuling audit ng COA. So lahat ng mga unclaimed dividends noon, pinarevert na namin lahat sa charity fund namin. Sa kabila ng sangasangang isyong kailangang resolbay ng ahensya, marami pa rin ang mga taong umaasa sa tulong na maibibigay nito. Totoong responsibilidad ng pamahalaan na alalayan at kalingain ng kanilang mahihirap na mamamayan. Subalit ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng PCSO ay nananatiling pribileyo at hindi isang karapatan. Sana'y magampanan ng kasalukuyang administrasyon ang maayos at malinis na pamamalakad upang mas marami pang nangangailangan ang maalalayan at matulungan. Ako si Jig Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pag wala yung asawa niya, laging pupunta sa kwarto namin. Tapos may dalang kutsilyo, tinatakot niya ako. Pag nagsalita ako o sumigaw ka man, sasaksakin kita nito. Hindi ako makapagsigaw. Sa isang linggo, gaano kadalas ka iri? Parang araw-araw siya pupunta sa kwarto namin.